Sino pa nga ba ang magmamalasakit sa atin maliban sa sarili nating tahanan? Magpakasama-sama ka man, itakwil ang lahat at magpakalayo-layo, babalik at babalik ka pa rin sa iyong pinanggalingan. Ngunit sa iyong pagbabalik, may mukha ka pa kayang maihaharap nang hindi yumuyuko o humahalik sa lupa? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang namayagpag sa karakter na kinaiinisan ng lahat. Dahil yun ang kanyang paraan para magbigay buhay sa bawat palabas. Nagtagumpay at hinangaan, pero minsan na rin kinain ng sistema ng kasikatan na naghatid sa kanya sa di matuwid na landasin. At minsan pa, nakita ang halaga ng buhay dahil hindi siya sinukuan ng mga taong nagmamalasakit sa kanya, ang kanyang tahanan. Ang kwento ni Ricardo Vizcarra Michaka, o yung tinaguriang ang pinakamaswerteng kontrabida. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Ricardo Michaka ay isinilang noong 10 ng Disyembre taong 1947. Siya ay tubo sa bayan ng Porac sa Pampanga. Hindi na nakapagtataka kay Ricardo kung bakit nagkaroon siya ng natatagong talento sa pag-arte. Ang kanyang tatay ay isa ring TV director noong kanyang kapanahunan. Palagi siyang sumasama dito sa tuwing nagsushooting sila, dahilan para maaga siyang ma-expose sa pag-arte at minsan na rin niyang pinangarap na sana ay makita din siya sa harapan ng kamera gaya ng kanyang mga iniidolo. Nag-aaral pa siya sa Mapua sa kursong Mechanical Engineering nang magbago ang takbo ng kanyang buhay. Halos magkasabay dumating ang kanyang mga pangarap. Sa panahong ito, nabigyan siya ng pagkakataong makasama sa set bilang extra matapos mangailangan sila ng isang karakter na ipinasubok kay Ricardo at sa 3 pa niyang kasama. Ito ay inalok sa kanila ng uncle ni Direk Jun Posadas, na noong panahong yun naman ay assistant director ng pelikulang I Love You Honey na pinagbidahan ni Vilma Santos at Edgar Mortiz noong buwan ng Setyembre taong 1970. Si Ricardo Michaka lang ang sumibol sa 4 na magkakasabay at nagsimula na rin siyang gumamit ng screen name na Ariel Israel. Ngunit nakita ni Deo Pajardo na siyang nakadiskubre din sa magpinsang sina Robin Padilla at Rudy Fernandez na masyado atang lambutin ang pangalang Ariel sa kanyang tigasing personalidad. Kaya't siya na rin ang nagpalit dito bilang Dick Israel, na hango naman sa kanyang palayaw sa pangalang Ricardo, at Israel naman bilang bayang sinilangan ng Panginoon. At isa pa, noong mga panahon na yun, bantog na bantog din ang bansang Israel dahil kasagsagan ng giyera nila laban sa mga Arab states. Ngunit ang masaklap sa pangyayaring ito, kung kailan ipagmamalaki na niya ang kanyang talento sa kanyang tatay na lagi niya sinasamahan sa set, at saka naman ito kinuha ng may kapal na hindi man lang nasaksihan ang kaparehong karerang pinalalago ng kanyang anak. Samantalang sa kabilang dako, kasabay ng mga pangyayari ding ito, ang nanay naman ni Dick Israel ay isang manghuhula. Meron siyang suki na kumare at sa tuwing magpapahula ito, ay palagi niyang kasama ang kanyang pamangkin na si Marilyn. Nawili itong sumama sa kanyang tiyahin na nagbigay daan naman para palagi niyang makita si Dick Israel na humantong sa magandahang pagtitinginan. Nagsimula sa panghaharana, panunuyo, at gaano man kagaling ang kanyang nanay sa panghuhula, hindi nahulaan na magkumaring ito na mauuwi sa pagtatanan ang kanilang mga bata. Hindi ko nga lang alam kung sa bintana dumaan. Nagkaroon nga sila ng pamilya habang napakaganda ng oportunidad kay Dick Israel sa showbiz. Maganda ang kita niya dito na siyang naging dahilan din sa maaga niyang pagkasilaw sa paghahanap buhay dahil tuluyan na din siyang huminto sa pag-aaral para lang ipagpatuloy ang pag-arte na hindi rin naman panghabang panahon. Namayagpag ang kanyang pangalan noong buong dekada 70. Kung kailan, buhay na buhay ang pelikulang Pilipino. Kontrabida ang kanyang kalimitang karakter na ginaganapan
dahil bagay na bagay sa kanyang pagkatao. Ang problema nga lang, dahil sa galing niyang umarte, maraming mga tao ang nagagalit sa kanya ng sobra-sobra sa tuwing lumalabas siya bilang isang masamang tao na umaapi sa kanilang mga iniidolo. Naging bahagi si Dick Israel ng kasikatan ng mga taong inaapi niya sa harapan ng kamera. At ilan sa kanyang mga nagawa noong mga panahon na yun ay ang mga pelikulang Mga Uhaw na Bulaklak, Ligaya Mo'y Inagaw Ko, Kamandag ni Adora, Gaming, Boy Putik, at napakarami pang iba. Pero ang ikinaiinggit sa kanya ng mga tagahanga, sinasabi ng karamihan na si Dick Israel daw ang pinakaswerte sa lahat ng mga naging kontrabida, lalo na nang pumasok ang dekada 80. Ito yung panahon kung kailan nauso ang mga bold movies. Si Dick Israel lang naman ang bad guy na ang palaging eksena ay gahasain ang mga leading lady. At halos tinalo pa niya ang mga bidang artista sa dami ng kanyang naka-eksenang ganito, at lahat na ata ng sikat na aktres ay dumaan sa kanya noong mga panahon na iyon. At gaya ng dati, wala siyang magagawa. Yun yung nababagay na karakter para sa kanya bilang kontrabida. Nagtatrabaho lang naman si Dick Israel para kumita. At ang ilan pa sa nadagdag sa kanyang mga proyekto ay ang mga pelikulang Biktima, Sa Init ng Apoy, Cover Girl, Hot Nights, Digmaan sa Pagitan ng Langit at Lupa, at napakarami pang iba noong buong panahon ng dekada 80. Naging sidekick na rin siya at nakakuha ng mga leading role noong dekada 90. Ngunit siya man ang naging pangunahing karakter, rapist pa rin ang ginanapan niya noong taong 1993 sa pelikulang Humanda Ka Mayor, Bahala na ang Diyos, kung saan isinabuhay niya ang istorya ng convicted rapist ng mayor ng Kalawan sa Laguna na si Mayor Antonio Sanchez. Humantong pa ito sa pagdedemanda ng nasabing mayor dahil nabadtrip siya sa ginawa ni Dick Israel, dahil gayang-gaya niya ang buong pagkatao nito hanggang sa pisikal na kaanyuan at sa ekspresyon. Kinasuhan sila ng libelo kasama ang direktor at mga producer dahil talagang nasira ang puri ng nasabing mayor ayon sa kanya. Ngunit napawalang sala naman sila dahil ayon naman sa husgado ay trabaho lang ni Dick Israel ang gumaya ng pagkatao ng karakter na kanyang ginagampanan dahil nga isa siyang artista. Makailang beses din siyang nakakuha ng parangal bilang Best Supporting Actor at ilang pang mga nominasyon sa iba't ibang kategorya bilang pagkilala sa kanyang galing sa pag-arte. At dahil sa ganda ng takbo ng kanyang karera, minsan na ring nasilaw sa kasikatan si Dick Israel. Nadala niya sa labas ng kamera ang pagiging presko niya na pinakikinang pa ng kanyang mga mamahaling mga big bike. At sino nga ba namang mga chicks ang hindi maaakit sa napakalakas na karisma ng isang Dick Israel? Ito ang naging pangunahing problema nilang mag-asawa at pinakamalaking pagsubok na pinagdaanan ng kanyang misis na si Marilyn Michaka. Nagsimula nilang pagtalunan ang buhay pinansyal para sa pamilya na minsan na ring pinaglihiman ni Dick Israel ng kanyang mga kinikita para lang sa kanyang mga bisyo. Humantong ito sa malimit na pag-aaway at kalaunan ay natuluyan silang magkahiwalay. Pero napakapalad ni Dick Israel dahil nakatagpo siya ng wagas na pag-ibig na handang magpatawad at maghintay sa kanyang pagbabalik. Nagkaroon ng ibang pamilya si Dick Israel habang si Marilyn ay matyagang naghintay at di inisip lumiko ng landasin. Magkalayo sila ng ilang taon hanggang sa tumamlay ang pelikulang Pilipino noong huling bahagi ng dekada 90. Naubos ang mga gumagawa ng mga pelikula at nawala ng trabaho ang karamihan sa mga artista. Kaya't gaya ng iba, sa telebisyon na lang din ang naging bagsak ni Dick Israel at lumalabas na lang siya sa mga teleserye at sitcom at nagiging guest actor na rin siya kung saan-saan. Hanggang sa sumapit ang taong 2010, panahon kung kailan unang na-stroke si Dick Israel. Lantang gulay at ospital ang binagsakan niya. Naging dahilan ito ng pagkawala ng iba pa niyang mga proyekto dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan na isakutuparan ang mga ito. Hindi naman siya pinabayaan ng mga kapatid sa industriya
Ngunit walang ibang dumamay sa kanya kundi ang natatangin niyang asawa na si Marilyn. Siya ang kauna-unahang dumalaw dito sa ospital at ginabayan niya ito hanggang sa muling makarecover siya. Dito, napagtanto ni Dick Israel na tunay ngang wala nang hihigit pa sa pagmamahal ng sariling tahanan. Maligaw ka man ng landas, nandyan lang sila at naghihintay sa iyong pagbabalik. Wala na siyang ibang hiniling pa noong mga sandaling iyon kundi ang hingin ang kapatawaran ng kanyang asawa. At ang wagas na pag-ibig nito ang nagpabago sa kanyang buhay. Muling nakarecover si Dick Israel at ginugol ang kanyang buhay kasama ang kanyang pamilya. Ngunit nung buwan ng Hulyo taong 2016, sunod-sunod na trahedya ang nangyari sa kanilang pamilya. Nasunog ang kanilang bahay sa Bagong Barrio sa Caloocan na pinagsikapang ipundar ni Dick Israel noong kasagsagan ng kanyang karera. Ika-11 naman ng Oktubre sa kaparehong taon 2016, 3 buwan pa lang nang masunog ang kanilang bahay, si Dick Israel ay sumuka ng dugo at tuluyan ang nagpaalam sa mundo habang nasa loob ng kanyang kwarto. At hindi na siya naisalba pa. At ang kanyang asawa na si Marilyn, na saksi sa lahat ng kanilang mga pinagdaanan simula sa panghuhula patungo sa pagtatanan, sa hirap at sa ginhawa, maging sa kamatayan ay sinamahan niya ang kanyang asawa. Nakoma din siya dahil sa bigat ng kalooban at wala pang 1 linggo pagkamatay ni Dick Israel, sinundo na rin niya kaagad si Marilyn Michaka at muli silang nagtanan patungo sa paraiso. Si Ricardo Michaka o si Dick Israel ay pumanaw sa edad na 68 taong gulang, 2 buwan bago ang kanyang ika-69 na kaarawan. At isa na namang haligi ng pelikulang Pilipino ang nagpaalam sa atin. Wala nang ang hihigit pa sa pag-ibig na masusumpungan mo sa iyong sariling tahanan. Ikaw kaibigan, minsan ka na rin bang naligaw ng landas dahil sa pag-aakalang alam mo na ang lahat sa buhay? Saan ka dinala ng katigasan ng ulo mo? Nagtagumpay ka ba? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!